Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang 7 gintong pagkain para sa malusog na bato, paano palawigin ang buhay ng natural. Sa loob ng 35 taon sa medisina, nakita ko na ang ating mga bato, bagamat maliit, ay tahimik na nagtatrabaho ng 24,7 upang salain ang dugo at alisin ang mga lason sa katawan. Kaya naman, mahalaga ang pag-aalaga sa kanila. Ang magandang balita ay maaari nating protektahan at suportahan ang pagaling ng bato sa pamamagitan ng mga simpleng pagkain na matatagpuan sa pang-araw-araw. Tuklasin natin ang 7 kamangha-manghang pagkain na ito. 1. Blueberries, ang superfruit na pampabata ng bato. Kilala ang blueberries sa kanilang kulay ube na mula sa anthocyanins, malalakas na antioksidan na nakakatulong bawasan ang pamamaga at protektahan ang mga sululang bato. Paano gamitin? Isama ang kalahating tasa ang sariwang blueberries araw-araw. Maaring kainin ng direkta, ihalo sa plain yogurt, o gawing smoothie na may berdeng dahon. 2. Salmon, omega-3, para sa bato at puso. Ang salmon ay mayaman sa omega-3 fatty acids, DHA at EPA, natural na anti-inflammatory compound na mabuti para sa bato at mga daluyan ng dugo. Nakakatulong ito na bawasan ang pamamaga sa tisyu ng bato at pababain ang presyon ng dugo. Paano gamitin? Kumain salmon o iba pang matabang isda tulad ng tamban o tuna. 2,3 beses bawat linggo, mga 85,100 gram bawat serving. Mas mainam kung steam, inihaw o pan-fried. 3. Extra virgin olive oil, malusog na taba para sa bato at puso. Ang extra virgin olive oil ay naglalaman ng polyphenols, isang antioxidant na nakatulong bawasan ang pamamaga at ang trabaho ng bato sa pagsasala. Paano gamitin? Gamitin ang extra virgin olive oil sa salads, ibuhos sa lugaw, o idagdag pagkatapos magluto. Kung igigisa, gumamit ng mahinang apoy dahil hindi gaanong matatag ang olive oil sa mataas na init. 4. Bawang, ang simpleng pagkain na magpapagaan sa bato. Ang bawang ay isang pamilya na sangkap at natural na antibiotic. Ang kemikal nitong allicin ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapabuti ang antas ng kolesterol, at pagprotekta sa bato mula sa toxins. Paano gamitin? Durugin o tatarin ang bawang at hayaang nakababat ng 5,10 minuto bago lutuin upang ma-activate ang allicin. Gumamit ng 1,2 sariwang butil ng bawang araw-araw. Maaring kainin ng hilaw kung kaya o gamitin sa pagluluto. 5. Legumes at whole grains, protein ng halaman at fiber para sa bato. Ang legumes tulad ng munggo, sitaw, lentil, at whole grains ay mayaman sa fiber at nutrients na nakakatulong patatagin ang blood sugar at presyon ng dugo, dalawang susi sa pagprotekta sa bato. Ang protein mula sa halaman ay hindi gaanong nakakapagpabigat sa bato kumpara sa protein ng hayop. Paano gamitin? Idagdag ang munggo, brown rice, at oats sa pang-araw-araw na menu, oatmeal sa umaga, salad na may beans sa tanghali, o brown rice sa buong linggo. Luke, turmeric, curcumin para sa anti-inflammatory at antioxidant support sa bato. Ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang dilaw na kemikal na malawakang pinag-aralan dahil sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga at maging antioxidant. Sa talama na sakit sa bato kung saan ang pamamaga at oxidative stress ay nakakapinsala, ang curcumin ay nagbibigay ng dalawang pangunahing benepisyo, anti-inflammatory at malakas na antioxidant. Paano gamitin? Idagdag ang turmeric sa mga pagkain tulad ng churi, nilaga o ginisa o uminom ng mainit na gatas na may turmeric, maaring pagsamahin sa black pepper o malusok na taba tulad ng olive oil. 7. Dark green leafy vegetables, vitamin K, folate, at nitrates para sa bato. Ang dark green leafy vegetables tulad ng pechay,
malunggay, at kangkong ay mayaman sa vitamin A, C, K, folate, at antioxidants. Naglalaman din ito ang natural nitrates na nakakatulong mapabuti ang daloyng dugo sa bato. Ang nitrates ay nagiging nitric oxide, na nakakapagpaluwag ng daluyan ng dugo, nagpapataas ng supply ng dugo, at nagpapagaan sa trabaho ng bato. Paano gamitin? Layunin na kumain ng isang platong gulay araw-araw, maring ihisa, ilaha, o kaing salat o smoothie. Mga dapat iwasan para sa pangmatagalang kalusugan ng bato, bukod sa pagdaragda ng mabuting pagkain, kailangan ding iwasan ang mga nakakapinsalang salik sa bato. Iwasan ang mga processed foods, hotdog, ham, instant noodles, dilata, madalas may mataas na sodium additives at phosphate na nagpapataas ng presyon ng dugo at nakakapinsala sa mga maliliit na ugat ng bato. Bawasan ang refined sugar, maga cake, soft drinks, milk tea. Madalas nagdudulot ng obesity at diabetes. Dalawang pangunahing salik sa sakit sa bato. Limitahan ang red meat at internal organs ng hayop, naglalaman ng animal protein, purine at saturated fat. Ang sobrang pagkain nito ay nagpapataas ng urea at uric acid na nakakapagpabigat sa bato. Palitan ng isda, walang balat na manok o plant-based protein. Iwasan ang labis na soft drinks at carbonated drinks. Naglalaman ng phosphoric acid at maraming asukal na nagpapataas ng panganib ng bato stones, insulin resistance at obesity. Bawasan ang asin. Ang labis na asin ay nagiging sanhing pagpigil ng katawan sa tubig, nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapataas ng pressure sa pagsasala ng bato. Inirekomenda ang World Health Organization ang mas mababa sa 5 gram asin bawat araw. Iwasan ang maalat na pagkain tulad ng bagoong, tuyo, at maalat na isda. Mahalagang mensahe. Mga kaibigan, ang ating bato ay isang kamanghamanghang filter na ibinigay ng kalikasan. Araw-araw, tahimik itong nagsasala ng hanggang 180 litro ng dugo upang alisin ang toxins, pinananatili tayong malusog. Kaya, mahalin natin ang ating bato mula ngayon, huwag hintaying makaramdam ng pagkapagod, pamamaga, o pagtaas ng presyon ng dugo bago kumilos. Ang kalusugan ng bato ay hindi namumula sa mamahaling supplement, kundi sa mga simpleng bagay. Isang pagkaing may berdeng gulay, ilang blueberries, isang piraso ng salmon, at isang basong tubig sa tamang oras. Kung magiging matiyaga tayo, magpapasalamat ang ating bato at magsisilbi sa atin ng maayos habang buhay. Bukod sa pagkain, mahalaga din ang regular na ehersisyo, sapat na tulog, pagbabawas ng asin, at pag-iwas sa alak. Ito ay maliliit na hakbang na maaring magpahabang ang ating buhay ng natural. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like, i-share sa mga mahal sa buhay, at mag-iwan ang komento kung may tanong kayo upang magkaroon akong pagkakataong makapagbigay ng karagdagang payo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani Official para araw-araw tayong maging malusog, masaya at mas mahalin ang ating sarili. Maraming salamat. Palamat sa muli sa susunod na mga video.